tayo'y di na nagkita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito po ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha. Sandal! O, Rita, mahal ko. Kumusta ka na? Nasabihin na ko talaga sa'yo, sweetheart. Ikaw lang ba? Mas lalo na ako. O bakit hindi mo ako tinatawagan o i-text man lang? Naku, sweetheart, yun lang nga eh. Nawala yung cellphone ko. Hindi ako tuloy makatawag sa'yo. Ano? Paano na walang cellphone mo? Nadukot eh, kaya hindi kita natawagan. Namiss tuloy kita ng sobra. Kahit man lang sana sa boses mo, marinig ko mawala na yung pangulila ko sa'yo. Kaso nga, nadukot yung cellphone ko, kaya wala akong magawa kundi hintayin ang araw na ito para makita ka at makapiling naman. Ganun ba? Oo. Kaya kung may pera ka dyan pairamin mo muna ako, mahal. Dahil hindi pa kasi binibigyan ng papa yung allowance ko Aanhin mo naman ang pera. Bibili ako ng cellphone para may magamit akong pantawag sa'yo. Sige, dito ka muna at magbibihis ako sandali. Ha? Bakit alis ka? Kung kailan ako nandito saka naman alis. Hindi na sana ako pumunta rito. Kung ganyan din lang, Huwag magdrama dyan. Huwag ka na magdrama. Ang mabuti pa, dito ka lang ha. Magbibihis ako sandali. Inay, yung perfume ko, meron na ho ba? Ha? Saglit lamang anak at nag-order na ako. Kung wala pang nakukuha yung pinag-orderan ninyo, kahit ipakancel na lang ninyo. Ha? Ano? Anak naman. Plano ko kasing pumunta na sa ating karatig probinsya para bumili ng perfume ko. Mother? Mother? May iba pa ba kayong anak, inay, maliban sa akin? Ha? Bakit mo naman nasabi yan, anak? Sandali lang. Andyan na! Sino kayang babaeng yun na tumatawag ng mother si inay ko? May kapatid ba ako sa labas? Janet! Ikaw pala. Halika, pumasok ka. Ay, salamat po, Mother. Siya nga po pala. May nakuha na pala akong perfume na order ninyo. At mas mura dahil nakahanap ko ng direct na supplier. Teka, parang pamilyar ang boses niya. Hindi ko lang alam kung saan ko narinig yung boses na yan. Nakahanap ka kamo ng pinabibili mo ng perfume. Opo. Abel, anak! Halika nga rito. At naririto na yung perfume na in-order ko para sa'yo. O ano, nagustuhan mo ba ang binili kong cellphone mo? Oo naman. Lahat naman ang binibigyan mo sa akin nagugustuhan ko Mabuti naman kung ganon. Siya nga pala, kumusta naman ang lakad mo?
Ang ibig kong sabihin, kumusta na yung kumpanya nyo? Maayos na ba ang mga empleyado nyo? Yun na nga eh. Pinababalik ko ni Papa dahil may aayusin na naman doon na problema. Na naman? Oo. Problema sa negosyo pero huwag na natin pag-usapan yan tungkol na. Lahat naman ng kumpanya may pinagdaraan ng problema. Alam ko maayos din yun. Teka. Narito pala ako sa bahay niyo. Hindi para pag-usapan ang problema sa kumpanya, kundi para pag-usapan ng tungkol sa ating dalawa. Rita, sweetheart. Bango-bango mo. Sander, Sweetheart, mahal na mahal kita. Nasasabik ako sa'yo. Oh, Rita. Sander. Ano po yun, inay? Halika anak, huwag ka nang pumunta sa Karatig probinsya kasi naririto na yung perfume na hinahanap mo. Ha? Mabuti naman. Ikaw? Ha? Anong ginagawa mo dito? Ikaw, ano rin ang ginagawa mo dito? Sandali nga. Magkakilala ba kayong dalawa? Hindi ho. Pero siya yung nabanggit ko sa inyo na lalaking nanigaw sa akin para lang kampihan yung ewan kung nobya niya yon. Ha? Sinigawan ka nitong anak ko? Oo. Anak niyo siya? Oo. Siya yung tinutukoy ko na nag-iisang anak ko at napakabuting anak. Kaanong-ano niyo siya, inay? At bakit ho mother ang tawag sa inyo? Teka. Paano ba kayo nagkakilala ha? At bakit para kayong nag-aaway? Nashare ka ba, sweetheart, sa ginawa natin ngayon? Oo, sweetheart. Pinaligaya mo ako. May pagkain ba dito sa bahay mo? Oo naman, syempre. Bakit? Magluto ka na kasi. Nagugutom na ako matutulog lang ako habang nagluluto ka. Dahil pinakon mo ako Teka, gusto mo bang masahiin kita? Huwag na. Magluto ko na ng makakain natin habang natutulog ako. Gisingin mo na lamang ako kung nakahanda na yung pagkain, ha? Okay, sige. Magpahinga ka na at ipaghahanda kita ng makakain. Hindi pa nga kayo nagkakakilala nag-aaway na kayong dalawa. Paano naman kasi, Mother? Kinampihan niya kaagad si Rita. Samantalang mali naman talaga ang Rita na yun Biruin ninyo, pinautang ako nang hindi inilista, tapos sa akin hanapin ng listahan. Hindi ba siya dapat ang may listahan dahil siya ang nagpautang? Ikaw ha? Kabago-bago mo dito, nag-aaway ka na. Abel, ano ka ba naman? Pati ba babae, papatulad mo? Mother, siguro nobya siya ng anak ninyo, no? Tignan mo. Sa harap ko mismo iniintriga mo pa ako sa nanay ko. Tama na yan, Abel. Ang mabuti pa,
kunin mo sa ref yung ginawa kong fruit salad. At pag mimeriendahin natin si Janet, siguradong pagod ito. Malayo pang pinanggalingan nito eh. Ano ho? Inaawin na nga niya ako. Pag mimeriendahan niyo pa siya? Sige na anak, kunin mo na yung fruit salad. At alam ko, magugustuhan ni Janet yon. Napakasarap magluto talaga ng sweetheart ko. Pwedeng-pwede ka na talagang mag-asawa eh. Talaga? Kaya nga kita mahal na mahal eh. Dahil binubusog mo ako lagi. At dahil dyan, may ibibigay ako sa'yo. Ha? Anong ibibigay mo sa akin, sweetheart? Isang brand new Volvo. Talaga? Oo, pero pasensya ka na. Bulbo lang yung may bibigay ko sa'yo. Plano ko sanang bigay sa'yo yung Mercedes-Benz. Kaya lang, biglang nangailangan si Papa eh. Kaya kulang yung naibigay sa akin na budget. Napaka thoughtful mo talaga, sweetheart. Hindi naman. Asya nga pala. Di ba naipapadala ni Papa ang allowance mo? Baka may 3,000 ka dyan. Pang gasolina ko lang. Kaya mo't ibabalik ko din sa'yo. Ito naman, ikaw nga, kotseng bibigay mo sa akin. Ano ba naman ang 3,000 kumpara sa sasakyang Volvo? Di ba? Oo, pero ayaw ko pa rin yung babae yung nagbibigay ng pera sa akin. Kaya, ano mo lang ibibigay mo sa akin ngayon ibabalik ko rin sa'yo. Dahil ako yung lalaki. Lalaki dapat ang nagbibigay sa babae. Hindi ang babae ang nagbibigay sa lalaki. Alam mo, yan ang isang nagustuhan ko sa'yo. Napaka-gentleman mo. Balik nga! Nag-iisa ka lang. Magmula nang tayo'y di na nagkita. Maganda nga, matari naman. Mataray nga, mabait naman. Mayroon bang mabait na mataray? Meron. Si Janet. Inay, napapansin ko panay magagandang salitag sinasabi ninyo sa Janet na yon. Ano bang meron? Nabili lamang niya ang gusto ninyong ibigay sa akin nababaitan na kayo sa kanya. Ay talagang nababaitan ako kay Janet anak. Siguro, dahil pinasakay niya ako sa tricycle, kaya hindi pa talaga kami magkakilala. At masayahin siyang bata. Hindi katulad ng iba dyan na napakaseryoso. Si Rita, hindi ho ba kayo nababaitan sa kanya? Ewan ko anak Pero iba ang damdamin ko kay Janet. Malapit ang loob ko sa kanya. Mabait naman ho si Rita. Siguro, dahil binastad ka niya, kaya siguro lumayo ang loob ko sa kanya. Ano ho? Nanginay naman. Hindi porkit binastad ako ni Rita, hindi na siya mabait. Nagkataon lang siguro na talagang hanggang kaibigan lang ang turing sa akin. Kaya tanggapin na natin yun. Ang importante, magkaibigan pa rin kami sa kabila ng lahat. Ay, siguro nga. Ano? Iiwanan mo ako ulit?
Saan ka na naman pupunta? Sweetheart naman, intindihin mo naman ako. Nag-iisang anak ako ng papa, kaya sa akin lahat nakaatang halos responsibilidad sa kumpanya. Mangungulil na naman ako dyan eh. Without konting tiis na lang, ha? Kapag naayos na yung problema, babalik ako kagad dito. O sige, mag-message ka sa akin kung hindi mo ako matawagan. Okay, pangako ko, i-text kita. Halika rito. Sulitin muna natin ang natitirang araw ko sa piling mo. Sander, mahal kita. Mahal din kita, sweetheart. Siya nga pala, yung pinangako mong sasakyan na ibibigay mo sa akin Kailan ko masasakyan yun? Yun na nga yung sasakyan ko sa muli kong pagbabalik dito. Isang ang kiss dyan. Oh, Miss Sungit. Miss ganda pala. Che, sungit ka dyan. Sumbong kita kay mother eh. At bakit ka tumatawag ng mother sa mother ko, ha? Anong gusto mo itawag ko kay mother? Mommy? Ewan ko sa'yo. Ano bang sasabihin mo kay mother? Inay ko. Uy, influencer na pala ako ngayon Gumaya ka kaagad sa akin. Sabihin mo na sa akin kung anong sasabihin mo kay inay para makaalis ka na. Bakit ba ang supla-suplado mo Oh, Janet, nalilito ka na pala. Halika dun sa kusina, tulungan mo ako magluto. Oh, mother, nariyan pala kayo. Ano po bang iluluto natin? Iluluto natin sa may gata ang kamuting kahoy para may mamimerienda tayo ngayong hapon. Si Abel, naroon pa rin ba sa sala? Wala na ho siya. Pero nakita kong nagtungo siya dyan kina Rita. Ay, talagang mahal na mahal ng anak ko si Rita. Ang malungkot, hindi nasusuklian ng pagmamahal ang ipinapadama nitong pag-ibig kay Rita. Talaga lang na natamaan ng husto si Abel kay Rita. Oo, ewan ko ba sa anak ko. At kahit na binastad na siya ni Rita, pinagsisiksikan pa rin ang sarili. Kasi nga ho, mahal niya si Rita. Kaya kahit na nasasaktan, ay tinitiis pa rin. Ako kaya? Kailan kaya ako makakatagpo ng katulad ng inyong anak na tapat kong magmahal? Kung pwede ko nga lang pakialaman ang personal na damdamin ng anak ko, ikaw na lang sana ang iririkomenda kong mahalin niya. Si mother naman. Alam mo bang musika sa pandinig ko sa tuwing tinatawag mo akong mother? Alam niyo kasi, maaga akong naulila sa ina. Kaya sabik ako sa pagmamahal ng isang ina. Ha? Bakit? Maaga ka bang naulila sa ina? Oho! Kaya't sabik din akong tumawag ng inay. Dahil hindi ko kailanman nasubukang tawaging inay ang mother ko. Kaya okay lang ho ba kung mother lagi ang itawag ko sa inyo? Ay nako, sinabi ko na sa'yo kanina at muli kong sasabihin, musika sa pandinig ko ang pagtawag mo sa akin ng mother. Kaya mas lalo akong natutuwa sa sinasabi mo. Oh, Abel, napasyal ka. Nakita kasi kitang mag-isa. Wala ba si Sander?
kaalis lang niya. Saan pumunta? Sa Maynila. Pero babalik din yon dahil may aasikasuhin lang daw siya. Alam mo, Rita, ramdam ko kasi na parang niloloko ka lamang ng nobyo mong yun eh. Hayan ka na naman eh. Alam mo, kung hindi mo titigilan si Sander, hindi na kita kakausapin kahit kailan. Nag-iisa. Magmula nang tayo'y di na nagkita. Anong buhay ay naghihintay kay Rita sa piling ni Sander? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang huling yugto ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrehal Narnola, Susan Madikdeng, Robert De Guzman, Jun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Alaala nating di malilimutan, kay sarap ng ating suyuan. Lagi kong natatandaan, maligayang araw nating nagdaan.